Okay, maganda hapon po sa inyo lahat. Sorry, I'm late for the 43 minutes lang. Hachi, hello po. May natutulog kasi yung pamangkin ko, kaya naulang kasi ako nakapag-live. Jerome Salazar. Alcaraz pala. Ayan na. Sige, start na daw si James Kai. Pero sa susunod na lang po yung yung graphs of polynomial function kasi masyado itong mahaba. Nagmamadali si James kaya. So, medyo mahaba lang po siya i-discuss kasi bago ko muna mag-graph of polynomial function, kailangan yung i-recall or ulitin yung mga discussion. So, mahalaga yan. So, i-recall natin yung tatlong discussion na yan. So, unang importante kasi yung rational zero theorem. Lalo na yung Descartes rules of sign. Yung pinakamahirap dito. Tapos, upper and lower bound of the zero. Okay? Okay, Sachi, naitindihan niya. Pero, nandun yung cellphone ko sa yung nakausap kasi yung kapatid ko sa video call eh. Nandun yung kopya eh. Sige, wait lang. Sige, ako na ba? Mag-start na ba? Hintayin natin viewers natin. Kung pwede kayo magtanong. Kasi pag graph of polynomial function, ang given, naka-factor out there. Let's say mga lang. So let's say, pwede naman f of x. Pwede naman y, pwede yung g of s. Basta pareho siya. So, para sa akin, mabuhay na lang ako. Para sanay naman. Kunwari, y is equal to, pag given na to, kapag nag-graph kayo, o diba naka 2, 4, 3 top ako. Ha! Ang galing naman yan ni James Kai. Thank you po. Gabi ka naman bambola. Okay na po. Hintayin ko niya yung viewers, James Kai, yung viewers natin is pwede na 100 na, guys, diba? So, kunwari, dapat ka dito. I-record natin yung mga, is all about the graph of polynomial function. Dapat ang dapat yung given, naka-factor out na. Let's say ganito. Pag nakakita ka ng ganito, x plus 1, x minus 3, tsaka x minus 2. Pag ganyan yan, itong given na to, wala pong kahirap-hirap. Swerte kayo niyan. And what if ang given nyo is talking about na kailangan ito i-factor lang, ito yung pinakamahirap dyan, matrabaho yan. So, let's say mga y is equal to x to the 4th power. Nako, hindi ko na kaya to. So, x to the 4th power plus 3x cubed minus x squared plus x minus 8. Ayan. Pag nakakita ka ng ganito, given na to, kailangan ito i-factor out. Ito yung pinaka-challenging nito na kailangan i-factor. Kailangan balikan mo itong yung discussion na to eh. Yung rational zero theorem, mahalaga yan. Para makuha natin yung possible na 4 na zero. Okay? Lance, hello po. Salamat sa pagtatap ng like. Dio, say hi po. O, diba matrabaho yan? Kaya niyong i-factor out? Siyempre, hindi. Paano natin masasabi pa ipa-factor out? Wala kayong kaalam-alam sa tatlong discussion na to. Kaya nga i-discuss. Ay, thank you. Nag-aano siya. Naglalag. Ay, thank you po sa pagtatap, Lance. Ganun yan. Eto, swerte tayo, guys. Pwede tayo kumuha tayo na x and y intercept. Eto, hindi. Medyo mahirap lang po siya. O, paano natin ikukuha ang 4 na possible na roots? Paano nga ba? So, unahin natin yung rational zero theorem. Para makuha natin yung 4 na roots. Ilan yun. Pagkatapos doon, synthetic. Mag-synthetic division para makuha may 4 na roots din. X and Y intercept. Then, yung mga tables. Then, matrabaho kasi yung ganyan eh. Eto, swerte tayo. So, pag sunod nito, X and Y intercept is graph na. Yun lang no? Eto, hindi. Kaya, sa next time na lang po ito, sa mga mas mahirap. Okay? Mahirap to, guys. So, kung babalikan natin yung ganito, what if kapag ganito? Graph lang kasi yan, guys. What if kapag ganyan, medyo mahirap lang siyang gawin. So, y is equal to, yung graph of polynomial function yan
Yan ginagawa sa DE. Okay, James Kai. Ang discussion ko kasi, graph of polynomial function. Graph of a polynomial. Polynomial function. Graph po yan, James Kai. Pag nakakita ka ng ganyan, di ba alam mo na, James Kai? Pero yun lang, higher rules, 5 rules. Okay. Pag 5 rules po kasi, 5, DE ba? Walang alam sa DE. Tanong mo na sa mga engineer student. Kaya sa sisirang susi, nawawala yata yung cellphone eh. Iba po to yung i-discuss. Kapag ganyan, ito madali lang po itong i-simplify. Kuha ka ng x and y intercept, then drop po. Ito, hindi. Factor of kailangan eh. Mas medyo mahirap lang to. What if kapag ganito, let's say x minus 3 half square, tapos x plus 1, tapos yung x plus 3. Kapag ganyan, pag nakakita ka ng parang exponent, which is 2, ang tawag dyan, multiplicity. Ibig sabihin nun, kapag ang exponent natin is yung 2 even number. So, ang rules niya sa graphing, kapag multiplicity, imagine mo na 1 dito, ibig sabihin ng even number, magkakaroon ka ng yung curve niya, so will be the isang touch lang doon sa x-axis. Hindi po siya mag-a-across. Mag-a-across siya kapag ang implicit multiplicity, kapag ang multiplicity ng odd number o leading number, mag-a-across siya sa x-axis. Naiintindihan niya? Gets niya? Yun yun. Madali lang yan. Madali lang ito ihirap. Madali lang ito. Ito, hindi eh. Pahirapan mo pa. O di ba nakakaloka? Pagdaki hello po. Ito, mahirap lang ito pagdadaanan ko eh. Butas na karayom to guys. Akala mong gano'n na kadali ang pag-graph ng polynomial function. Hindi. Marami pagdadaanan yan guys. Ay, engineer. Kevin, hello po. Ito, easy lang po ito i-graph. Easy. Ito, medyo easy. Yeah, ganyan. Medyo easy lang po. Medyo, medium lang. Medium question. Ito, hardest yan. Bakit hardest? Kasi nga, ito, ipapactorize yan. So, naka-fourth power yan. So, kailangan balikan natin yung nakatatlong discussion na yan. So, pag sa mga hindi nakakalam, pag ni-recall mo to, okay lang. Pag hindi pa, i-aral natin for today, okay? Fred Alvarez, hello. Ay, thank you po sa pagtatap ng Heart React Queen. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po, Win. Dahil, hello. Okay. Okay na ba tayo, guys? Ay, thank you po, Ren Pines, sa pag-send ng badge. Okay. Medyo mahihirapan pa tayo dito. Ito, medyo lang to. Madali lang to. Nakuha ka ng x and y intercept lang. Ito, hindi. Pagdadaanan pa to eh. Rational theorem, synthetic, upper lower ba, mahalaga upper lower ba yan. Descartes rules of sign. Tapos, tables of, value of the tables, tapos graph. Marami pagdadaanan yan. So, ito, sa next day po na natin i-discuss yung pinakamahirap na i-discussion na hindi ito pinapactor out. Okay? So, basta na tayo. Wait lang. Tagal naman ng kapatid ko. Sa mga hindi nakakalam, ang graph of polynomial function, kung ilan po ang ang zeros niya, yun ay tututukan natin. So, ilan ang exponent niya? Ang highest exponent niya? Tatlong exponent yan. Odd number siya. Pero naka-positive. Pero ang graph niya will be the, dito kayo. So, ang graph niya will be the odd number yan. Nakaganto yan. Kaso, pag tatlo yan, for imagination lang natin kapag odd numbers, tapos naka-positive yung leading coefficient, nakaganto na siya. Parang ganito. Baliktad tayo. So, yan.
Sige na, lalagay ko yung camera tayo. Isipin niyo yung XY plane natin. Yung quadrant, natin, yung quadrant 1 natin. Eto. Tapos, nakaganto. Kaganyan. So, quadrant 1 tsaka quadrant 3. Ganun lang yan. Parang drawing yung ganito. Yung condition number 1. Ito yun, di ba? Ito quadrant 1, ito quadrant 3, okay? Pero, ilan ang turning points natin? Oy, thank you pa sa pagtatap ng, paglalike ng live ko. I'm not the robot. Pag ganyan, ilan ang turning points natin? Di ba tatlong exponent natin? So, maging dalawa kasi meron tayong tatlong points. Okay. Nagtatouch ba siya? Wala siya nagtatouch. So, naka-cubic siya. Naka-cubic. Pag cubic yan, for example, pag ganyan, yan, dalawa yan. Yan, sa dalawa. Dalawa yan. Ilang yun? Sample pa lang yan, Ito, mahihirapan pa tayo. Sige, ito medyo madali lang po. Ilan exponent nito? O, di ba, dalawa tag x minus 3. Isipin nyo, ang exponent natin will be 2 plus 1 plus 1. Eh di, 4 yan. Kung 4 yun, even number po siya. Sa rin, hello po. Y rin, hello po. Kung 4 yan, even number, pero naka-positive yan, nakaganto siya. Isipin nyo ganito. Nakaganto siya. Even number 4 yan. Pero meron tayong napapansin natin yung multiplicity. Kasi pag multiplicity ng even number, nagtatouch lang siya ng x-axis. Hindi po siya lalampas, hindi po siya mag-a-cross. Ang mangyayari talaga, ilan ba ang highest degree natin? 4 minus 1. Magkakaroon tayo ng turning points, 3. So, isipin nyo, sa dalawa, tatlo. Kunwari lang naman. So, ito yung tsura niya for itong ganito. Kunwari lang naman, guys, What's hello po? IK, hello. And Chris31, hello. Lang yan, sample pa lang. Ito, pinakamahirap yun, hindi natin masabi. Pero, i-imagine natin. Kapag ganyan, 4 yan. Pero ito, parang ganito rin. Pares din yan. Ganun magiging condition. Condition number 3 po to. Lang yan. Okay? Friends, hello po. Diniscuss ko na po yung isang araw yung mga introduction about sa graph of polynomial function. Introduction pa lang yan. Wala pa akong graph, sa susunod na lang yon. Pero, ibabalik natin yung mga discussion about sa mga ganyan. Okay? Teka lang kunin ko muna yung kopya. Diyan lang kayo. Sige, start na tayo. Pinagpapawisan ako. Kaya na ba, Kurtz? Wala pa yung viewers. Sandang viewers, makakapag-start na ba? Uy, 101 na, pwede na. Start na tayo, Kurtz. Sige. So, Error natin is all about yung rational zero theorem. So, alam ko pinag-aralan nito nung high school 4th year high school pa ako nun. Pero sa inyo, grade 10 ata, grade 11. I'm not quite sure. Ewan ko pa sa inyo kung grade 10 ba to, grade 11. Kasi iba sa amin, iba sa inyo. Okay? So, barahin ko muna to. So, recall natin yung mga ganyan. Rational zero theorem. Pero nun din kopya JRDM, hello po. BSc graduate, hello. Congratulations pa kay BSc. Michelle, hi po. So, dito muna tayo sa rational zero theorem. Paano nga po ipupugyan? Di ba sabi nga nila, pag rational zero theorem, so hahanapin natin yung, di ba, yung part power. Yung part power, hahanapin mo yung 4 na possible na zero. Okay?
Dowell, hello po. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po kay Dowell. Nami, hi. Okay, so paano? Rational zero theorem natin. Ano yun? So, kapag letter P, tsaka Q. Ito Q natin. Ang P kasi, sige, for example muna tayo. So, ang example is 4x to the cube, 4x cubed plus x squared plus 2x plus 1. Kunwari lang tuho natin po. Paano? Ang P natin, ano ba ang P natin? Siyempre, ito. Ipapactorize siya. Tapos, yung Q natin, yung leading coefficient niya, which is the 4. So, kailangan i-factor out. Hindi nilolowest time, mali po yun Pag rational zero theorem, possible kasi kunwari, yung pinakamatas ng highest exponent natin, which is 3, hanapin natin yung possible na yung 0. Yun lang yun. Kaya nga siya rational zero theorem. Rational. Okay? Let's say, factors ng 2, syempre, kailangan, positive negative 1 and positive negative 2. Over, factor out of 4 is positive negative 1, positive negative 2, and positive negative 4. Yun lang naman. O, diba? AIR sharp, hello po. Sa paano? So, i-divide mo siya. Siyempre, mga unang P, bagong Q, okay? So, since pwede naman, kopyahin mo na lang yan. Yun yun. Pag ayaw niyo maniwala, pwede niyo isa-isain. Isang positive, isang negative. Pag nagmamadali, isa ang kasama mo lang, kopyahin mo na lang. So, positive negative 1, divide by positive negative 1, ganun pa rin. Kopyahin lang. Positive negative 1. Positive negative 1, divided by positive negative 2 will be the positive negative 1/2. Mauna yung B, bagong Q, okay? So, then naman, positive negative 2 divided by positive negative 1 will be the positive negative 2. Then, positive negative 2 divided by positive negative 2 will be the positive negative 1. Hindi na hindi po siya pwede pa ulit-ulit. So, positive negative 2 divided by positive negative 2 will be positive negative 1. Kaya lang, meron na dito, isang beses lang po yan. Hindi po siya pwede pa ulit-ulit. Automatic, positive negative 1 nasagot natin. Pero meron na, hindi na susulatan. Dapat isang beses lang ang value. Okay? Positive negative 2 divided by positive negative 4 will be the positive negative 1/2. Kaya lang, nandito na. Lowest term ng 2 over 4 is 1/2. Hindi na pwede ulit usulatan. Saji, hello. See you, hello. Okay, ganun yan. So, ito po yung possible na yung roots natin. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Ang hahanapin natin yung tatlong roots natin. Pero, so, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. Kasama niya mong paulit-ulit. So, meron po siyang 10 possible na 10 yan. Pag tinanong, find the possible zero of the given. Pag ganyan. Ito na po yan. 10 possible zero. Kasama niya paulit-ulit. Which is yung 1, tsaka yung which is yung 2, tsaka yung 10 ba? 2, 4, 6, 8, 10. Ito, 10 nga. Meron siyang 10 possible zeros. ADME, hello po. Kaya lang, di pa tapos dyan. Pag ganyan, pwede mong isa-isahin. Kaya lang, pag automatic tinamad ka. So, pwede, pag trip mo talaga mag-substitute para mahanap mo yung sagot with this the remainder of 0, automatic, yun na po yung magiging possible zero natin. Pag hindi, hanap ka ng iba dito. So, pwede nyo isa-isahin. Pwede naman. Pero sa kanila, kapag tatlong possible na zeros, yun na yun. Pag tinapos mo isa, tapos yung dalawang yung possible zero, so pwede mo siyang i-direct, i-compute gamit ang syempre, yung factoring by group. Pag wala, hindi po siya nakapatarbon,
quadratic formula para mahanap natin yung dalawang roots natin. Okay? So, paano nga ba? So, let's say kapag ganyan, medyo tinatamad ako eh. Ay, yung positive 1, tignan lang natin. Synthetic division guys kukunin natin yung numerical coefficient natin. Yung 4, 1, 2, tsaka 2. So, yung ganyan, box natin. Ano yung 1 muna, testing lang. Ang hinahanap yung 0 natin yung 0 natin. So, bring down 4. 4 times 1 is 4. 1 plus 4 will be 5. 5 times 1 is 5. 2 plus 5 is 7. 7 times 1, 7. O nako, hindi po pwede ang 1. Bawal yun. Double check natin. Dito kasama. Subukan natin yung negative 1. Synthetic yan Pag nahanap natin yung rational zero theorems, okay? Wait lang. Sino yung nagdagaan dyan? Trisay, hello po. Cargos Lista, hello. Anthony Tuasion, hello. Zacarias, hello. At si Samya, hello. So, ulitin natin. Rational zero theorem lang muna ang recall natin. What if pag ganito? So, kunin ulit yung numerical coefficient natin na sa given na to. So, 4, 1, talangin, dikit-dikit Okay, bring down 4. 4 times negative 1, will be negative 4. 1 minus 4 will be negative 3. Negative 3 times negative 1 will be positive 3. 2 plus 3 is 5. 5 times negative 1 will be negative 5. Nako, hindi pa rin pwede. Mali pa rin. Wala na nangyari. Mali pa rin. Subukan natin yung 1/2. Positive muna. Medyo tanabad ako ang ganyan eh. Wag lang. Kanjo, Junior 1, hello po. Kesha, hello. Okay, isa pa. 1/2 muna. Pwede synthetic division kapag fraction. Pwede yun. 4, 1, 2, 2. Bring down 4. 4 divided by, 4 times 1/2. Cancellation method yan. So, isipin niyo 4 over 2 or simply 2 na lang. Dito 2. 1 plus 2 is 3. 3 times 1/2 times, medyo mahihirapan pa tayo dito. Hindi kaya. Medyo malabo. Wait lang. 3/2. 3/2. 2 and 1/2. 2 and 3/2. Pag sinimplify mo siya, 2 plus 3 and 3/2, so will be the 2 and 3/2. Pag improper fraction, magiging 4, 7 over 1/2. So, 7 over 1/2 is 1/2. Maybe 7 over 4, 7 over 4. Tapos yan, hindi medyo mahirapan pa tayo. 7 and 1/4. So, medyo possible. Mali rin. Apretada, hello po. Peppa Pig, hello po. Mahirap eh. Kaya may nakamahirap dito, synthetic eh. 8. 15 over 4. So, mali. So, subukan natin. Pag wala nito sa 1/2, edi subukan natin ito. Baka pasok nito. Aprita na hello. Pepa. Subukan natin. Tsaga-tsagaan natin. Bring down 4. So, 1/2. Negative 2. Negative 1. 1/2. Nako. Mukhang malabo to. 3/2. Negative 3 over 4. So, 8, 9, 10, 11. Naku, malabo to.
Negative 1/4. Malabo. Siguro 2 to. Dito tayo sa taas. Matrabaho kasi ito pag ganito eh. So, i-divide 1 na. Pwede yung subukan natin 2. Sana pasok lang 2. Alright, hello. MJ, hello. Okay? So, for 1, 2. Sana pumasok ko ito. Pag hindi, nako, ito yata magkakaproblema nito. Synthetic pa lang yan. Random 4. Random 4. 8. 18. Nako, malabo. Paano to? Possible naman to. 91. 42. Nako, malabo te. Sana negative 2 na lang. Pag hindi, ayan nagkakabugla. Papalitan natin yan. Negative 2. Sana negative 2 na lang. Para makuha natin yung 0 natin. Bring down 4 times negative. Negative 8. Negative 7. Positive 14. Ako. 16. Ne 16 times negative 2. Naku, mahirap na dito. Di ko kaya, ano to, mga ganyan. Baka undefined na to. 2, negative 32. Wala. Nga. So, negative 30, wala sa kanila yung mga isolabad yung mga nakuha natin yung 0 sa... Actually, i-search natin doon sa may sa may CC. Ano ba talaga yung mga rational zero theories natin? Wala eh. Wala talaga ah. Hindi kaya ng ano. What if yung mga 3? Pero wala siyang given. Sige, wait lang. Yun na, hello. Nurse Darwin, hello. At si Jay and Dean, hello. Ito, medyo mahirap ang given eh. Baka impossible naman makuha lang natin yung mga rational zero theory natin. Hindi, mahirap siya. Wala tayong calculator. Ano natin mga possible? Wala, mahirap eh. Balikan natin to. AEI93, hello po. Wala natin sisisirin nyo lang. Wala kasi akong cellphone. Ano na yan? What to do na hindi? Sige, wait lang. Hanap ko lang ako ng mga rational theories niya. Balikan kita ha. Diyan ka lang. Dito man na-display natin ganito. Medyo hirap eh. So, or dito ka lang. Diyan ka lang. Stay right here. Yan. Dito ka lang. Ang hirap nito. Hindi ko makuha. Bayin na natin given. Hindi natin makuha yung mga given. Medyo, pinakamahirap ng given na to guys. Kaya gano'n. So, ibahin na natin yung given. Balikan kita ha. Nasa ko dito eh. Yun yung rational zero theory. Ano yun? Wait lang ha. Wait. Ito, another example guys. Louie, hello po. Si Hydro, hello. So, another example natin is P of X is equal to X cubed minus X squared minus 3X plus 3. So, kunin natin yung P natin. Ano ba yung P tsaka Q natin? Siyempre, yung ano niyan, yung pinakadulo niya yung constant natin.
factor of, wait na, mamaya na lang. Tapos 3. Tsaka yung leading coefficient natin, which is 1. So, what is the factor of 3 is positive, negative 1, tsaka yung positive, negative 3 lang. Then yung factor of, syempre, nag-iisa lang yun, so wala tayong magagawa. 1 na lang. Then, divide. Yun lang. Yung kukunin natin yung mga possible na answer. Okay? So, paano? Saglit lang. Hindi ko lang makuha yung mga given. Babalikan kita, ha? Hindi ako titigil hanggang asan yung mga sagot na to. Vince, hello po. It's Shop. Hello. Pwede na mag-start. Wala na yata mga nanonood. Dito ah. So, pag ganyan, zero rational theorem natin. It's your bell, hello po. So, paano? P divided by Q. P divided by Q. So, positive, negative 1 divided by positive, negative 1, ganun pa rin. Kopyahin na lang. Positive, negative 1. Then, wala. Ito, positive, negative 3 divided by positive, negative 3 will be positive, negative 3 pa rin. Ganun pa rin. Wala pinagbago. Yan. So, titignan natin kung meron pa siya ng mga possible na zeros. Kailangan tatlo yan ha. Tatlong possible na zeros. So, isa-isayin natin. Isa-isa. Hindi na pag-isa-isa. Subukan natin yung positive. Pahirapan ako dito. So, synthetic division guys ha. Positive 1. Positive 1. Kasi na ba yun? Ayan, 1, negative 1, amat kasamang sign, negative 3, tsaka yun 3. Bring down 1, 1 times 1 is 1, 0, 0, negative 3, negative 3, yan, automatic 0, may nakuha na. Automatic, diyan ka muna. Kailangan, yung mga possible na zeros. Yan ay isa-substitute na, iyan ang gagamitin natin para mahanap yung mga possible zeros gamit ang synthetic division. Huwag kayo excited dyan, kaya ganon. Hello po yun, Jen. Hello. Subukan natin yung negative 1. Para, ano lang, may kampante tayo kung meron o wala. Pag wala, hindi nakasama. So, 1, negative 1. Synthetic division yan ha. Itong numerical coefficient guys. Bring down 1. 1 times negative 1 will be negative 1. Negative 1 minus 1 will be the negative 2. Bakit? Kasi para sa negative, then add yung 1 and 1. Yun yun, rules of integers yan. Lola, so true. Thank you po sa pagtatap ng heart react po at thank you po sa pag-like ng live ko. Then, negative 2 times negative 1 will be positive 2. Negative 1. Negative 1 na medyo malabo pa. So, dito kasama. Malito. Subukan natin yung 3. Dito ka. 3. Synthetic division ulit. 1, negative 1, negative 3. Saka 3. Bring down 1. 3. Positive 2. 6. 3. Ako malabo. Malito. Dito kasama. Ayan. Urungin natin camera. R, hello po. SDR Lobong, hello po. Subukan natin yung negative 3. Negative 3. Synthetic. 1, negative 1, negative 3, and 3. Synthetic division yan guys ha. So bring down 1. 1 times negative 3 will be negative 3. Negative 1 minus 3 will be the negative 4. Bakit? Kasi copy yung negative sign, then add yung 1 and 3. Yan, negative 4. Negative 4 times negative 3 will be positive 12. Naku. Mas malaki ang 12 kaysa sa 3. So, positive yan. Then, minus siya. So, magiging ano na siya, 11.
11 times negative 3 will be negative 33. Malabo, malalim. Negative 33. So, ang magiging possible answer natin, will be yung negative 1. Raw, hello po. Ito yung kasama natin, yung negative 1. Diyan pala. Ay, mali, yung 1 pala. So, ito yung possible na 0 natin, nakuha natin, which is the synthetic division natin, which is 1. Ito, buray na natin to. So, dito ka, wala na to, walang silbi to. Hello, nangyari, naglalag. Ito, yung sagot niya will be D, meron po siyang, apat na, bakit apat? Kasi positive, negative yan. So, meron po tayong 4 possible na, yung natin, 4 possible na, yung roots natin. Okay? So, hello po at 0 sila. Sa paano? Ito natitira na to, ito wala na to, remainder na to eh. So, ang exponent natin, which is the 3, di ba? So, 3 yan. Minus 1 will be 2. Ano ba tawag dito? A constant linear quadratic. So, pwede naman po tayo mag-factoring. Pag walang hindi po siya factorable, quadratic formula yan. So, pwede natin yung x squared plus, 0. Medyo malabo to. Plus 0 x minus 3. So, automatic, magiging x squared minus 3. So, difference of 2 squares yan. Pwede i-factor out yan. Pag ganyan, hindi maging sagot niya, will be x plus. Kaya lang. Naku, malaking problema natin. Hindi kakayanin ito ng 3 na to. Kailangan pareho eh. Yan. Ito, diretso quadratic formula to. Sige, tignan natin sa notebook ko. Kung meron. Justin, hello po. Hindi kakayanin ng factoring kasi may 3. Oh. Mahirap siya. Di ba pag difference of 2 squares, so meron naman purpose square ng x square, kaya lang hindi po siya purpose square ng 3. Yun. So, hanap tayo. So, gamitin na natin yung quadratic formula dito ka. Dadaan dito. So, quadratic formula natin. So, quadratic formula, alam naman natin ang formula for the quadratic formula, gets nyo na, di ba? So, ano pa nga ba? So, before that, ito yung A natin, so which is D1. Tapos, numerical coefficient lang ha. Then yung B, wala naman. Wala naman sa isa, hindi 0. Hindi yung C is negative 3. O, di ba? Katapos nun, quadratic formula, so X is equal to negative B, positive negative, square of B squared, minus 4AC, over 2A. So, yung negative, yung B natin, which is 0, wala. Walang size yan. B natin sa 0, minus 4AC, over 2A. Simplify. 0 yan. Positive 12. Hindi po siya exact na 0. Nagkakaroon lang siya ng, baka irrational to eh. So, automatic, hindi po siya purpose square. Pero pwede po siya i-factor out. Yan, gamit ang radical expression. So, ilabas natin yung purpose square natin. So, factor out ng 12 is square root of 4 times 3 over 2. So, magiging negative 0 plus negative. Square root of 4 will be the 2 lang. Square root of 3 over 2. So, since pag ganyan, 0 na yan. Automatic 0 yan.
So, cancel out na 'to yung 0. So, eto, pwede mo siya cancel out, magiging 1 na yan. Ang mga titira is positive, negative 3 yan. Positive, negative 3. So, halos, meron na tayong mga possible na yung natitira pang dalawang 0 natin. Ronel, hello po. At si Mr. Nice Guy, hello. So, ano yan? So, day 4. On day 4 natin ng given na to, guys. So, meron po tayo. So, day 4. The zeros. Dito tayo. So, day 4. Pag nakakita ka ng tatlong triangle na itsura, yung tatlong tuldok na parang triangle, ang tawag dyan day 4. So, day 4, the zeros kasi marami, are yung 1 natin. Yung 1 square root of 3 and negative square root of 3. So, ito niya tamang sagot for the given na yan. Rational zero theorem ang pag-discuss natin. Yun na po yun. Ito po yung given. Kyotaro, hello po. Tres, hello. So, ito po yung given. So, P of x equal to x cubed minus x squared minus 3x plus 3. Itong sagot niya, ang hanapin natin yung tatlong possible answer. Tatlo lang. Tatlong zeros yan. Ito sagot niya, so will be day 4. The zeros are 1 square root of 3 and negative square root of 3. Yan ang tamang sagot niya. Madali lang kasi ang rational zeros theorem. So may katanungan kayo, gets nyo? Ganun lang yun. Madali lang siya. Okay. Wala na ba? Wala ba mga katanungan? Renal, hello po. At si Upward Trasiona, hello po. Okay. Ito, rational zero theorems yan, guys. Oh. Sige, screenshot niya. Hi po, ano kapatid? Screenshot niya. Okay? Tapos na ako. Init. Rational zero theorem, guys. Screenshot nyo. Sige po. Salamat. Walang ano man po. Rene. Magla-live ka ba mamaya? Or hindi na? Inakabang kita sa live mo. Puro kalokohan pinagagawa mo. Di, charot lang. Okay. PC pa. Sige, okay lang po. Ako nga pala. Accountancy ka pala. Ganun. Palaging busy. Di, charot. Sige, screenshot niya. Kukunin ko yung cellphone ko. Ha? Asan yung cellphone? Kasi ate. Taso. Matawag ba kayo?
Wow, quiet talaga. Hindi pambabahing handwritings. Hayaan mo na, ganun talaga sulat ko, Engineer AR. Pasmado nga lang. Okay, gagandahan natin yung sulat natin. So, ayan, natin yung nagiging ano niya. So, another example na tayo sa rational zero theorem, So, another example. Naging pala yung ano yan, Mag-search na lang tayo. Ganun lang siya. Huwag kasi puro kamay. Ano dapat? Engineer AR. Wala naman kasi akong yung laptop para magturo. Yung presentation. Wala akong ganun. Kaya nag-whiteboard ako So, rational. Okay, subukan natin to. So, burahin natin. Tuloy mo yung kopya. Ilang oras na lang to. So, subukan natin yung ibang given, guys. Kung uubra to. So, y is equal to 2x cube minus 3x squared minus 11x plus 6 plus 6. Okay. So, paano? Dito ka. So, paano? So, yung P natin, tsaka Q. So, P natin yung constant natin, which is 6 lang. Tapos, yung Q natin, yung numerical coefficient natin ng highest exponent natin, which is 2. Then, factor out. So, meron tayo positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3. Pasok ba? Wala. Factor out lang naman. Tsaka yung positive negative 6. Yeah. Ito, positive negative 1 tsaka positive negative 2 lang. Yun lang meron. Okay? So, paano? So, P divide by Q. Lang. So, copy na lang to. Positive negative 1, positive negative 1 half. Kasi nga, 1 divided by 2 will be 1 half. Then, sunod doon, positive negative 2 divided by positive negative 1 will be positive negative 2. Positive negative 2 divided by positive negative 2, hindi na po kasama yan. So, lagyan na pala tanda natin. So, meron na tayo dito. So, positive negative 3 divided by positive negative 2. So, will be positive negative 3 halves. Then, ay, parang mali. Positive negative 3 divided by positive negative 1 will be positive negative 3. Ganun pa rin, positive negative 3 divided by positive negative 2 will be positive negative 3 halves. Okay? Sunod doon, positive negative 6 divided by positive negative 1 will be positive negative 6.
Positive negative 6 divided by positive negative 2 will be the 3. Kaya lang, meron na. So, meron na tayo mga 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meron tayo yung possible 16 possible roots. Yeah. Ang dami, di ba? Isa-isa ba natin yan? Kaso tinamad na ako. Kasama na po yung paulit-ulit, which is 1 tsaka 3. Paulit-ulit lang naman eh. 16 possible roots. Yun lang yun. Whew! Init. Isa-isahin ko ba? So, hanapin natin yung tatlo na to, guys. Tatlo yan. Hindi kasi tinamad na ako. Tsaga-tsaga natin. Ganun talaga buhay. Hey, hello po. Possible rational roots pala yan. Sorry. So, meron po tayo yung possible rational roots. Sa iba, possible roots lang naman. Depende sa turo ng teacher niya. Okay? Ito yun. Isa-isahin natin. Hindi po yan. Trigo po ito. So, ang discuss sa trigo, Calvo is yung rational zero theorem muna. Tapos, yung mamaya naman natin is Descartes rules of sign in after lower bound of the zero. Mamaya na lang po. Hindi po siya DE. Trigo po to, guys. So, tignan natin. Legit din naman ako eh. Ito, positive negative 1, hindi po siya tatama sa 0. Positive 1 natin dito. Ito, hindi rin to. Positive 3, tasok to. So, tignan lang natin. So, medyo struggle ko talaga pagdating ng ganito. So, magiging 3, synthetic division. So, 2, negative 3, negative 11, and 6. Bring down to 2 times 3 will be 6. 3 times 3, 9. 9 and 11, 2. 2 times 3, 6. Negative to, negative. Mas mataas ang level. So, 0 to. So, pasok siya. Pasok to. Lock. So, pasok to. So, pwede sa kanila, mag-ano ka lang. So, ayan. Negative 2, pasok ba? Pwede natin i-diretso natin. So, pwede pag gano'n, mag-ano ka lang, pag-factoring by grouping. O pag kaya nyo maniwala, so, isa-isain mo mag-ano niya para mahanap natin yung pinakadulo ng remainder, which is 0. Yun lang, no? O, diba? So, I will try this another one. Pag ayaw mo na synthetic division, di ba, hinahanap is 0. Ganun ka na lang. So, dito tayo. So, P of X natin, P of X is equal to 2x cubed minus 3x squared minus 11x plus 6. So, kukunin natin, kapag ang sagot natin is remainder, ito yung magiging possible roots natin, or possible zeros natin. So, subukan natin ng yung negative 2. Ay, 1/2 muna guys, kasi para sigurado tayo. Subukan natin yung 1/2. Isa. Pero positive yung 1/2. So, 2, 1/2 cube. Tignan lang natin kasi nasa YouTube to, guys. Tapyat na. So, paano?
Kita na natin yung camera. So, simplify mo to. 1/2. Distribute property yan. Lowest exponent po yan. 1/8. 3. 1/4. 11/2. Hindi po yan siya. Cancellation method lang to. So, magiging ano na siya. 1/4. Ito, komplikado lang to. Ito, kapag pares sila ng denominator, just minus nito ng numerator. So, magiging negative 2/4. Minus 11. Kailangan 0 yan. So, magiging ano na siya. So, magiging negative 1/2 minus 11. Possible ba? Tignan lang natin. Tumama ba? 0 ba to? Kaso negative. Magiging ano na siya. 12/6. 12/2 pala. Lowest term yan. So, magiging negative 6 plus 6. 0. Pasok. Pasok siya. Yun yan. So, magkakasama ang 3, 1/2. So, yan. Ito na yan. Sama na siya. So, subukan natin ng negative 2. Dito ka. Wala tayong space. So, dito. Ngayon naman 2 naman. Yung negative 2 natin. So, negative 2 minus 3 negative 2 11, negative 2. Pangit ang sulat ko. Pasensya na kasi ganun talaga ako magsulat. Yan. So, simplify. Kapag nakita ka ng negative any number tapos raised to power of odd number, negative pa rin yan. Ano kung pen. Kailangan 3 possible na roots natin. So, sulatin natin 2. Magiging negative 8 na. PEMDAS gaya. PEMDAS. Parenthesis muna, guys. So, magiging 4 na yan. Pag negative 2, any number, tapos yung exponent is even number, positive na po ito. 11 times 2 is 22. Positive 22. Negative is positive. Negative 16. Negative 12. Plus 22. PEMDAS po yan ha. PEMDAS. Negative 28 plus 22 plus 6. Oh, teka lang. So, negative 6 plus 6. 0. Hindi pasok ito. Hindi pasok siya. So, meron po tayo na P of negative 2 natin. Ito, P of 1/2. Siya. Diba? So, meron tayong possible na 0. So, ito, therefore, So, therefore, wait lang. Palimutan ko. Therefore, the zeros. Pangit yung sulat ko. Tagilid daw. Mamaya na natin. So,
Ayan, etong given guys, more hindi. So, tinapos na natin yan. So, for the zeros are yung, saan ba ako? Yung 3, 1/2, and negative 2. So, ito yung tatlong possible na zero natin dito sa given na to. Okay? Naintindihan niya guys. So, i-download ko po yan sa YouTube. Sige, screenshot niya. Wala. So, gusto niya mga ganyan lang. Kaya lang, pag sa substitute niya, i-tsaga-tsaga mo yung substitute para mahanap natin yung remainder natin zero. Pag wala, hindi siya kasali. Lang yun. So, pwede naman kapag tinamad ka, guys, mag-quadratic formula ka lang or factory. Okay? At ang sagot dyan, 3, 1/2, and negative 2. Ito sa tanong na yan. Rational zero theorem yan, guys. Ano oras na ba, guys? Tignan lang natin. 1 hour and 2 minutes. Babalikan kita sa given na to. Hindi mahirapan pa tayo. Pag tinamad ka, guys, pag ganyan-ganyan, tsaga-tsaga mag-substitute. Kunwari, may nagkaroon ka ng first testing natin, tapos nagka-zero ka. Etong ganito na to, so translate ito into polynomial expression, pwede ka kapag ang highest one natin, which is the 2 or your x squared, so pwede ka mag-quadratic formula if hindi siya factorable. Pag wala, pag factorable siya, factoring by grouping, okay? So, dito muna, tagilid down. So, dito tayo tumigil, di ba? So, yung 2, 3, saka negative 2. Yung kanina, so, let's say 2x squared plus 3x minus 2. So, gamitin na natin yung quadratic. Magpa-quadratic ba, guys? Tignan lang natin. Parang ang hirap naman nito. So, meron po tayong very easy method or pwede naman ganun sa trick namin. Pag ganyan, 2 times 2 is 4. Negative 4. Tapos yung positive 3. Isip tayo. Kailangan ko mag-isip. Ayan, nakalimutan ko na. So, kailangan kumama. So, let's say, 4 times 2 or 3. Pwede sana mga, hindi rin pwede. Malabo. Mag-quadratic formula na naman, guys. Hindi siya factorable. Subukan natin. Quadratic. So, negative b is 3 positive negative squared of b squared. Minus 4ac over 2a. Try natin. Yeah. 9 positive 16. Nine, 10, 11, 12, 13. Yo, pasok 25. Pasok nga. Square root of 25 is 5 na lang. Hatiin natin. So, simplify natin. So, negative 3 plus 5 over 4. X sub 1 natin. Yun. Kapit. Negative 3 plus 5 will be 2 over 4. Di 1/2 din.
So, ito po yung x sub 1 natin. O, di ba parehas? Itong kabila na to, x sub 2 natin, negative 3 minus 5 over 2. Simplify natin, hindi magkasa sa board. So, negative 8 over 4 or simply negative 2. O, yan, pares lang naman eh. O, pares lang. So, ito na. Pares din. O, diba? Yun. Rashi-Nash-Chure. So, subukan natin sagutan to. Bakit kaya ganito hindi ko masagutan? Yeah. Pag ganyan, guys, hindi natin maintindihan. Happy natin. Yan. So, pwede niya pag ganito discussion yan. Sige, balikan natin. So, paano naging ganito? So, ito being given, guys. Ay, wala nanonood sa akin. Kaya lang, pahinga muna ako saglit. +260 views. Mababa na. So, paano to? So, ito yung given, 2x cubed minus 3x squared minus 11x plus 6. So, yung p natin, yung mismo constant natin. Tapos yung q natin, highest for the numerical coefficient. Yan. Then, factor of yan. Then, factor of dito. Then, divide. Kaya nagkakaroon na siya ng 16 possible rational roots ng yun. Ganito pag-divide yan. So, P divide Q. So, positive negative 1 divide by positive negative 1. Copy na natin. Pero yung paulit-ulit, yung dalawang beses na paulit-ulit, which is the positive negative 1, isang beses lang yon, hindi ko isusulat. Kaya nagkakaroon siya ng 16 possible rational roots ng yon. So, pagkatapos doon, itong mga 16 possible roots, isa-substitute yan para mahanap natin yung remainder, which is 0, ayun na yung kukunin natin. Or para mahanap yung tatlong possible na zeros. Yan ang tinatawag na siya na zeros theorem. Okay? Ito yan. Pag tinamad ka mag-substitute, mangmula ka na lang. Calculator ka sa bawal. Tsaka mo okay, pag tinamad ka mag-substitute na lang ito, kunwari, may kumuha ka ng isang sample, let's say positive 3, may zeros naman, okay naman. Itong ganito, diretso ng quadratic formula na lang. 8, hindi siya factorable. Pag factor yung by grouping. Okay? Pwede yan ganyan. Pero may ibang paraan, just sabi ng math teacher. Sa pagkatapos nun, imbis na synthetic, pwede naman, kunin na natin yung, isa-substitute natin yung pinili natin yung mga possible rational roots. Let's say 1/2. Pinili ko yung 1/2 kasi tinaman na ako. Positive 1/2. Pwede natin gamitin yung original equation. Then, substitute lang for the 1/2. Kaya lang, komplikado kasi pag fraction eh. Ito, 0 na siya. Yan nga. Meron pa. Yung negative 2. Yung negative 2 yung hinahanap natin. Medyo tinatabad ako pag ganyan eh. Busang oras natin. So, ito, original equation, then substitute for the negative 2. Yung 0 ang sagot for the remainder. Ito na yan, kukunin natin. Ang kukunin natin is negative 2, 1/2, and 3. Kapag nagmamadali ka, guys, let's say yung mga ganyan, di ba, direct yung ganito. So, nakakita ka ng tatlong ganito, sagot, ang tawag dyan, naka-quadratic po yan. Ito po yung constant, ito po yung linear term, ito yung quadratic term. Ito na yung from this, nandito na siya. Tagilid daw, tagilid. Ito na siya. So, pwede na simulat natin. So, 2, 3, and negative. So, pwede natin 2x squared plus 3x to the 1 tapos minus 2x to the 0. Pag translate into polynomial expression, ito na yon.
Pero ito na stay. Ako sa problema nga lang, mahirap i-factor kapag nagmamadali ka. Pwede pa factor, okay, ito factor in my grouping. Kaya lang, yung numerical coefficient natin ng ax squared is higher than 1. Kaya lang mahirap kasi nakakalimutan ko. Try natin. Negative 2 times negative. Negative 2 times 2 will be negative 4. Tapos yung ano natin is positive. Subukan natin. Factor out ng 4 is 2 times 2 tsaka 1 times 4. Hirap naman ito. Hindi ko makuha. Baka dito ang 3. Subukan natin. Nakalimutan kayo mag-factor out. Kaya ganun. Anong tanong? Sandali lang, hindi na natin sa discussion po kasi is rational zero theorem. Ito. Yan. Ito. Ito na yan. Pina-factor out ko na to kasi ito, ano na to quadratic term na po to. Kalimutan ko na mag-factor out. Ano ba, hindi ko na maalala. Emission na ako. Ano ba yan? Pero yung pinagagawa mo. Negative 4. Ano nakuha to? Negative 4. Wait lang. Ano ba yan? Saglit lang, sir. Manilimutin na ako eh. Wait lang. Factoring by grouping. Ano ko may exit? Yan. Well, ano na? 67. Okay. Bakit ganun? Three. Ayan, hindi ko na kaya i-factor out yan. So, ito na yan. Yan. Nagmamadali kaya, tapos nag-iisip kayo kung ano yung mga major hindi natin matama, mag-quadratic formula ka na lang. Ito yan. Hindi nagmamadali ka, pag trip mo talaga na yung hindi ka nagmamadali sa haba ng oras mo, kaya, factored by grouping, kaya lang, mas matas ang x square natin, kaya gano'n. Ilang? So, natapos na natin yung rational zero theorems. Ano yan? Pag ganyan, guys, I'm sure na sandali. Ano ba ito? Durong natin ito. Layo. Yan. So, pag ganyan, rational zero theorem siya. So, pwede pag ganito, tungili na to, meron siya tatlong mahanap natin yung mga tatlong possible na zeros. Ito na yun, which is 3, 1/2, negative 2. Yan tama. So, pag chinek mo ulit yan, na i-check yan, let's say ganito, so will be, di ba, positive 3 weight, magiging x plus negative 3. X minus negative 3. X minus 3. Di ba, 1/2 yan, magiging x minus 1/2. Tsaka yung, di ba, negative 2 magiging x plus 2 na lang. So, i-trip nyo, i-distribute lang. Lang yun. I-trip nyo, i-distribute kung tatama ka nito. Tatama din yan ganyan. Okay? Ganun yun. So, ayan. So, sana na maintindihan mo yung nature ka
Sana maitinda mo yung lecture ko, guys, Kasi pag ganyan, nagkaroon ka na ng correct dito sa remainder, which is 0, pero natitira naman ang quadratic term, quadratic formula ka na pag hindi siya factorable. Kung factorable, kapag factoring by grouping, ito na po yun. Pero sabi, tatagal pa ako ng ganyan. Ito, papabalikan natin to Doon ako nainis Ano yung problema nito? Nakaya ka problema itong given na to. Matbay na tayo. Sandali lang Hahanapin natin sagot na to. Hindi ko na makuha. Screenshot nyo guys, kaya gano'n. Screenshot nyo na lang guys kung gusto nyo ng notes. So, hanapin natin x squared 4x cube. 4x cube plus x plus 2x plus 2. Rational. Yan. After out. Yan. Sige, bahala ka sa buhay mo. Ewan ko ba sa'yo kung ganyan. Tignan natin. Hirapan natin, After out nito, medyo komplikado ko Ano na tayo magagawa? No comment na. Or 5 4 plus lang naman ito. Hirap. Yan. So, ayan. So, So, mamaya babalikan natin yung about sa Descartes' rules of sign. So, magbabalik muna ako guys Diyan lang kayo. Kopyahin natin yan screenshot niya guys kung gusto niya. Rational Series Tutorials i-download natin sa YouTube. Kung gusto niyo balikan niyo yung mga yung replay na live streaming. Okay? Kung sana naiintindihan niyo. Kasi hindi niyo kasi alam kasi pinag-aralan mo yun nung high school. Okay? 4th year high school yan. Pag sa sa curriculum na yun, baka grade 10 niya, meron yan, or grade 11, if I wrong. Guys, magkaiba naman tayo ng tinuturo namin sa tinuturo niyo. Kaya gano'n. So, pabalikan ko kayo Huwag kayo alis yan. Okay. Piyahin mo na lang.